lakas ng loob at tibay ng pananampalataya. Mapagpalang araw ng Lunes mga kapanalig, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na ina niya, si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina sa kanyang mahal na alagad na nagkatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na natupad na ang lahat, ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, "Nauuhaw ako." May sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak, kaya ikinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idiniiti nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Natupad na." At pagkayuko ng ulo, ibinigay niya ang Espiritu. Ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga. Paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga. At hiniling nila kay Pilato na badiin ang mga binti ng mga nasa krus at saka alisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ng mga sundalo. Binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa na kasama niyang ipinako sa krus. Pagsapit naman nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi nila binali ang kanyang mga binti. Gayon may sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Ang hirap ng buhay. Ilang ulit na ba nating narinig o mismong nasabi ang hinaing na ito? Kung may isang mahalagang aral na itinuturo sa atin ang Ebanghelyo ngayon, ito ang pag-uugali ni Maria sa gitna ng sakit at pighati. Ayon sa Ebanghelyo, nanatiling tahimik si Maria sa paanan ng krus ni Jesus. Bilang ina, dama niya ang matinding paghihirap ng kanyang anak. Ngunit bilang taong may malalim na pananampalataya, pinili niyang magtiwala sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Mga kapanalig, bilang mga miyembro ng simbahan ni Kristo, naway matutunan din natin ang lakas ng loob at tibay ng pananampalataya ng ating mahal na ina. Sa gitna ng unos at pighati, huwag tayong magpadaig sa bugso ng damdamin. Iwasan ang padalos-dalos na pasya. Huwag agad magreklamo. Matuto tayong manahimik. At sa ating katahimikan, naway maipahayag natin, tulad ni Maria, ang isang pusong matatag, nagtitiwala at tapat na umaasa sa Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga sumusunod na sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin.
Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia.